on June 11, ina-assure nyo na mangyayari ho yung pag-convene nyo as impeachment court? Lahat ng bagay dadaan sa plenary action. Nung sinet ko ng June 2, wala namang nag-object na miyembro. Nung nireset ng June 11, bagaman may agam-agam, wala namang nagmoson para mas maaga. Bagay yan ang dapat pagpasahan ng impeachment court at hindi ng Senado at hindi ako o siya. Mapag-uusapan lamang yan kapag na-convene ang impeachment court dahil desisyon ng impeachment court yan. Pero may ikling sagot siguro, paano ba at bakit ba naging objective na paikliin, pabilisin ang trial? Hindi ba dapat protektahan natin ang karapatan ng magkabilang panig, ang nasasakdal at ang prosecution, na mabigyan sila ng sapat na panahon na ipresenta ang kaso nila upang sa gayon may basehan ang pagpapasya ng mga senator judges pagdating ng panahon? Sir, wala kayong pressure na nararamdaman considering yung open letter sa inyo ng UP Law School, De La Salle, San Sebastian, na lahat ho nananawagan sa inyo na immediately action na itong impeachment case? Nasan sila nung hindi naman ginawa yan ng Senado noon? 3 impeachment complaints lamang ang nakarating sa Senado. Una, yung kay dating Chief Justice Corona. Hindi, kay dating Pangulong Estrada. Sumunod yung kay dating Chief Justice Corona, tapos yung kay dating Ombudsman Gutierrez. 3 lamang. Walang ibang impeachment na nakarating pa sa Senado. Sa kaso ni dating Pangulong Estrada, pinagpaliban ng prosecutors yon, iniwan yung impeachment at functus officio, dinismiss ng Senado yon bagaman hindi tapos. Yung kaso ni Chief Justice Corona, pinagpasahan ng Senado. Yung kaso ni Ombudsman Gutierrez ay dinismiss ng Senado bago pa mag-trial dahil nagbitiw siya. Sa 3 kasong yon, nag-trial ang Kongreso matapos ang recess nilang nakaschedule. Walang pinagkaiba. Final yung impeachment complaint, ilang araw bago mag-recess ang Senado. Nag-recess ang Senado, nag-trial pagka-recess. Wala naman tayong narinig na reklamo nun mula sa iba't ibang grupo. Pabor siguro sila o kontra siguro sila sa impeachment nun, hindi ko alam. Pero sa kasong ito, yun din ang ginawa ng Senado. Final sa huling araw, yung ibang impeachment nga ay 1 linggo pa bago nag-adjourn, hindi naman nag-trial ang Senado. Ito, final sa huling araw, ilang oras bago. Kaya sinabi ko, magko-convene ng Senado pag-resume namin. At sinabi ko rin na ang magagawa lamang namin ay pag-issue ng summons dahil nga kulang na yung panahon at matatapos ang authorization, kapangyarihan ng mga prosecutors pagdating ng June 30 dahil hindi continuing body ang Kamara. So hindi kayo magpapapressure, sir? Kahit meron din mga rally? Sinabi ko na yan din nung simula. Sino mang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sino mang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Gagawin ko kung anong tama, nararapat at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin. Kung ano ang tama. Hindi porkit pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal si VP Sara, mamadali na namin at susundin namin sila. Sa kabilang banda, yung mga ayaw naman, hindi rin naman namin papatagalin ang proseso. Susundan namin yung proseso, sino man ang mapaboran, sino man ang matamaan, sino man ang masaktan, sino man ang mabenepisyohan nung proseso yun na ginawa at sinundan kahit ng mga naunang impeachment. Pero ang kanilang paniwagan, i-fulfill ninyo yung constitutional duty pagdating sa impeachment. Ang gusto nila, madaliin namin yung aming constitutional duty. Gagampan na namin yun, pero hindi sa oras na gusto nila porkit nagmamadali sila. Wala namang nagsabing hindi namin gagampanan yun dahil sabi ko nga, proseso ito na dapat sundan at sinusundan. Hindi sa oras na gusto nila, hindi sa pinili nilang panahon. Halimbawa, gusto nila mag-trial kami sa recess. Maliwanag na bawal at illegal yun. Kung sinunod namin sila sa kagustuhan nila, edi nagkaroon pa ng dagdag na bala ang nasasakdal sa VP Sara, maaaring iakit na naman sa Korte Suprema at maging problema na naman nating lahat. Hindi dahil mapapaboran siya o hindi siya mapapaboran, pero dahil magkakaroon ng constitutional crisis kung saan maaaring pigilan ng Korte ang Senado sa sinimulang trabaho niya. Yes, yung Constitution po mismo nagsabi na madali. Sinabi yung forthwith shall proceed forthwith. Oo, pero ulitin ko, forthwith pa rin naman yung konstitusyon na nung hindi nag-trial ang Corona, ang Estrada at ang Gutierrez. Hindi naman nagbago yung provision ng konstitusyon na yung pa rin. Nagreklamo ba kayo? Nagreklamo ba sila? Wala naman. Siguro, dahil tutol sila sa impeachment. Hindi ko alam. Pero tutol ka man o pabor,
dapat pareho mag-apply at pantay na mag-apply ang rules. Ngayon, kung sasabihin mo rin yan, pues anong posisyon at lugar ng Kamara, ulitin ko. Sila hindi nila sinunod, hindi yung salitang forthwith, kundi yung salitang immediately. Ang sasagutin mo sa akin ay, sila yun tapos na yun eh. Hindi ganun yun. Tama kung tama ang proseso, mali kung mali ang proseso. Merong pinagdaan ng proseso sa Kamara, meron din pagdadaan ng proseso ang Senado. Kung sila, inupuan nyo ng matagal, base sa kanilang diskresyon, wala naman silang narinig sa amin, ganon din siguro dapat sila pagdating sa kapangyarihan at prerogative ng Senado sa ngayon. Walang delay na nangyayari. Ang pwede lamang makapagsabing may ginawang mali ang Senado kung sakasakali, kaugnay ng legal na bagay ay Korte Suprema. Ang pwede lamang makapagsabi na tama o mali ang sinuman sa panahong ito ay kasaysayan. Hindi naman ito paramihan lamang ng opinion. Ang final arbiter ng lahat ng legal na katanungan ay ang Korte Suprema kung sakasakali. At hanggang sa ngayon, nakabinbin pa ang kaso sa Korte Suprema, yung mandamos in particular na inuutusan sana kami na mag-trial na agad maski na bakasyon kami. So sir, on June 11, ina-assure nyo na mangyayari ho yung pag-convene nyo as impeachment court? Yon ang nakalagay sa schedule namin. Yon ang binabalak kong gawin. Pero gaya ng sinabi ko, lahat ng bagay ay dadaan sa motion. Lahat ng bagay ay dadaan sa plenary action. Nung sinet ko ng June 2, wala namang nag-object na miyembro. Nung nireset ng June 11, bagaman may agam-agam, wala namang nagmotion para mas maaga. Malayang magagawa yun ni naman kung sakasakali. Pero dahil nga walang gumawa nun, yun na naging kapasahan na ng Senado bilang isang institusyon. At yung resolution seeking de facto dismissal, hindi nyo yung pwedeng i-discuss during your regular session? I refuse to discuss a piece of paper, a scrap of paper that has not been filed. That is not in our records. Just in case, sir, may file before June 11. Ayokong pag-usapan kasi isang bagay na hypothetical eh. Kung may mag-file man ng kung anumang motion o resolusyon at hihilingin nilang pag-usapan at pagdebatihan, pag-uusapan at pagdedebatihan namin yon sa plenaryo.